Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Title, Inay ko po. Bakit inay ko po? Ma Pasensya na, maingay. Nandito ako ngayon sa airport. Mabuti pa si Leandro inamin na nasa listahan din pala ni Yusek Kati ang pangalan ng nanay niya na may DPWH insertions. Ito ang pahayag ni Congressman Libeste. My mother also listed in DPWH insertion files. Grabe oh. Walang patawad. Naging ano ito? Naging sama-sama lahat. Unity nga eh. Walang iwanan. Lahat. Merong insertion. Kaya, grabe talaga. Sabi ni Congressman Libeste, ayaw kong ilabas. Kasi, grabe ang implikasyon nito pag ilabas ko. Mabuti pa. Si Secretary Vince Dizon lang maglabas. Wais din. Kaya lang ito, unti-unti niya ng one by one parang suspense. Ang una niyang sinabi si Congressman Terry Ridon. Nagmamagaling niyang si Ridon. Sabi niya, kung totoong may listahan, bakit hindi niya ilabas? Ganon, challenge niya si Congressman Libiste. Napikon si Leandro, sabi niya hinamon niya akong ilabas, di ilabas ko. Yan, Bicol Saro merong 150 million na insertion, Pamplona at saka yung isa, very specific yung lugar road project. Kaya may post siya, mga taga Pamplona at yung dalawang bayan, ano nang nangyari sa insertion ni Terry Ridon? Meron ba? Nako, magkakaalaman na. So yun, una niyang inilabas, Terry Ridon. Ngayon, nanay niya. Nanay niya, ano kayang reaksyon ng nanay niya, Senator Ligarda? Mayroon din pala siyang insertion. O yung tinatawag na Queen of Insertions, mga senador, magkano kaya? O hindi ko na lang pangalanan yung Queen of Insertion basta senador. Tinawag siya na Queen of Insertion ni Atty. Guanzon man siguro. Meron din kaya siya? Halos lahat meron daw eh. So lahat meron. Malacanang. Sino kayang taga Malacanang? Medyo may idea na ko sino-sino yung taga Malacanang nakasama doon. Kaya lang hindi ko rin sasabihin kasi baka hintayin ko na lang na silang maglabas. Basta may idea na ko, taga Malacanang na nagpasingit. Kongresista, nako, alam ko na. May dalawang kongresista na tinawag silang Kings. Pork Barrel Kings. Nako, sigurado malakihan yan. So ang tanong ngayon is, hinahamon ni Congressman Leandro Libiste si Secretary Vince Dizon na ilabas. Kasi in the first place, nakuha ni Congressman Libeste ang lista ni Yusek Cabral dahil kay Secretary Dizon, for the sake of transparency daw. Kaya yun, may clearance ibinigay. So, ngayon, hawak na ni Congressman Libeste. Ayaw ilabas lahat. Hindi niya tuluyang ilabas lahat dahil out of respect kay Secretary Vince Dizon. Kaya panawagan niya silang maglabas, DPWH. Bakit tahimik ngayon si Secretary Dizon? Ilalabas ba niya o hindi?
Ako, kung ako ang yung tatanungin, parang malabo. Hindi mangyayari yun. Pipigilan siya. Siguro kung siya lang, kung walang outside pressure, ilalabas niya. Eh alam mo naman, kung ako ang taga Malacanang na kasama doon sa listahan, eh hindi ko, pipilitin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Wala, hindi yung pipilitin. Gagawin ko ang lahat para hindi malista. Malala ko tuloy, mayroong statement noon si Secretary Dizon. Ang hirap tong trabaho ko, linisan, corruption ang ahensyang ito. Kung may makikialam sa trabaho ko, magre-resign ako, sabi niya. Gaano siya kaya katagal? Sa tingin ko parang umaasa pa rin si Congressman Leandro Libeste sa kabutihan ni Secretary Vince Dizon. Kasi in the first place, kung maitinatago si Secretary Vince Dizon, hindi niya sana ipaparelease. Eh, pinarelease niya. September 1, umupo siya as secretary. September 4, for the sake of transparency, sabi niya, ibigay mo, ilabas mo. Ibigay, binigay. So, sana, pagdasal natin si Secretary Vince Dizon, no? Magkaroon siya ng tapang ng loob. Para ilabas niya na. Karapatan nating taong bayan na makita yung listahan na yun. Kasi pera natin yung nilostay nila. Pinaghati-hatian na lang. Okay lang sana kung insertion na ginamit sa tunay na proyekto. Siyempre, flood control. Ginamit nila sa kanilang lugar na maayos ang pagkakagawa. Para sa akin, walang problema yun. Ang problema lang kung nagsingit sila, example, Congressman Bicol Saro, 150 million road project ko, no? Meron ba talagang road project na nagawa? Eh kung wala, ay kalokohan. So, ito, malaking pasabog talaga ito. Exciting. Kaya lang ako medyo nag-aalala sa kaligtasan ni Congressman Leandro. Kung ako si Congressman Leandro, yung listahan na yun, bigyan ko pa ng kopya yung mga maasahan ko ba. Kasi baka sana wag naman, nakunod. Yung may mangyaring masama sa kanya para hindi niya mailabas. Ipagdasal po natin si Congressman Leandro Libeste. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gyud siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan mo og yero. So mga dako na gyud kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya oh. So gisapaw-sapaw na untang yero. Apandi na gyud makaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gyud kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Karon o karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? kuan ra lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. naa So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang eskwela. So dugay na gyud ang kwan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Wala naman gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo. Nakaabot po ang hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag maglungag mi ani di na gid mi
ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Mm. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amo. Salamat kayo. Kayo.